Ayun. Konnichiwa. Okay na ba? Ayun, testing. Hi guys. Ayun, may 2 viewers na. Hello. Wait ulit tayo ng ibang viewers. Supposedly, dapat sa group dapat ako mag-live pero due to technical problems. I mean, iPad lang kasi ang pwede doon sa group and nagi-glitch. So, dito na lang sa page and I can use my phone. Actually, I'm using my phone right now. Same tayo ng note. Takos naman eh. Ayun, teka. So, wait lang tayo ng viewers. Ayun, may 9 viewers na, nabawasan pa. Ayun, hi! Pa-shoutout na lang muna tayo while waiting for other viewers. Okay lang? And medyo palyado tong phone ko. Naglalag ba yung sabi nga, paki-comment guys kung okay naman yung sounds and kung nag-i-stop ba yung vid. Paki-check nga. Okay, hi Denise, hi Ronald Brian, hi Sandra J. Please paki-comment nyo nga kung naglalag ba yung sounds o okay naman yung vid. Okay naman. Ay, good. Kasi nagka-problema sa group kanina. Dapat sa group ako magla-live ngayon. Okay naman lahat. Okay. So, sa mga members sa group, I'm so sorry. Sa page na lang muna tayo. Okay, 27 viewers. Hello. Okay, so, actually, ang topic natin ngayon is nasabi ko naman, though, dinilit ko ulit, is mental disorders. Our topic for this day, araw nyo dyan, is mental disorder. But before that, may i-announce lang akong sa mga konting bagay. Okay naman. O yun, hi Ralph. Sensya na guys, alam ko nagsasawa na kayo sa akin. Sawang-sawa na kayo sa akin. Ayun. So, may announcement ako. Number 1, before our topic, okay? Number 1 is yung pool party. Guys, sa 28 na, anong araw yung 28? May 1 week pa ba? Before pool party? Ayun, guys, yung mga gustong sumali sa pool party, please, i-ikwan nyo sa event, i-click nyo yung kung sino yung a-attend, and si Editor Casey, si Paula, I think they are the one who's nag-a-arrange ng pool party. Maraming pa-games, maraming prizes doon. So, yung dog andito, natutulog katabi ko. Ayun, sayang. Ayun, oo nga eh. So, ano pa ba? Basta maraming prize doon. Tapos may mga DW t-shirt na ipapa-prize. Tapos ano pa? Guys, may Twitter din tayo. I-follow nyo yung Twitter natin, though hindi pa siya ganun ka-active. Ako pa lang yung parang nagpo-post doon. Ewan ko anong nangyari sa mga admins. May Twitter na tayo, so pa-follow na lang yun. Deep Web Elites. Ayan, Deep Web Elites ay yung Twitter natin. So, we'll try our best para i-updates pa rin yung Twitter and ano pa. So, si Don John Bastiana, Mon Gomez Elemento, Marlon Catalbas, hello sa inyo guys, Jules Cañada, Alec Joseph. Andito ako ngayon sa 11:38 na dyan ng tanghali. Dito naman is 11:38 na ng gabi. So, magmadaling araw na dito. Okay, ang isa pang announcement ko, meron na rin tayong YouTube channel. Guys, may YouTube channel na tayo. Though, tatalo pa lang ulit yung vids natin doon. Ewan ko, anong nangyayari sa mga admin downloaders natin. Ayun, may YouTube channel na tayo. Paki-check, Deep Web Elites. Deep Web Elites PH. Ayun,
supposed to be, I'm not going to promote it pa kasi tatatlo pa lang yung video doon. Pero sa mga gustong mag-subscribe, go ahead. And we'll try our best to download more vids doon. Ayun. Tapos we're even planning na pati yata yung mga vlogs. Yung mga vlogs namin is ilalagay doon, pati yung mga live stream din. Pero ang alam kong isang number 1 talaga na in-upload agad namin is yung Area 51 ni Admin Luna. So, yon. Tapos, anniversary ng group, malapit na this June. I think it's June 23, if I'm not mistaken. Mag-1 year na ang group natin. Deep Web Elites. Ayun, mag-1 year na, anniversary na. Ayun, basta yung YouTube at saka yung Twitter natin, guys, same name, Deep Web Elites PH. May PH sa huli. So, ano pa ba? Ayun, nakausap ko na rin yung isang, siguro naman alam nyo na meron tayong horror page, Horror and Deep Web Stories page. Pakilike yun, guys, kasi yung isang editor natin doon, she's very good, si Kyle. She's very good in pag-interpret ng dreams. So, we're planning na mag-livestream din doon with Kyle. Napaka-pretty na editor natin doon. I think mga June. So, para alam nyo kung kailan yung livestream sa horror page natin, paki-like and paki-follow. Napakaganda kasi ang magiging topic doon is all about dreams. Kayang-kaya niyang mag-interpret ng mga dreams. So, doon na lang, total, mahilig kayo sa mga lucid dreaming. Tapos, yung mga anong ibig sabihin ng panaginip ko, bla bla bla. Doon na lang. Ayun. So, ano pa ba? Ano pa ba ang mga i-announce ko? Ayun, tapos, ang mga admins tsaka editors, total, naumpisahan na rin na Admin Luna. So, yun, magkakaroon na tayo ng mga video vlog, na gagawin ng mga admins and editors, and ipopost namin sa group at saka sa page at saka sa YouTube na rin para mapanood na rin ng, syempre, ng mga ibang hindi aware na, may ganito pala. So, ayun. So, oo, si Admin Kyle sa horror page. So, paki-like ng horror page kasi maganda talaga yung live stream natin doon. About interpreting dreams, napakagaling niya. So, ano yun? Sa topic na tayo. Ayun, guys. Pwede na kayo magtanong about sa topic natin. Mental disorder. I don't know how to start. So, magtanong na lang kayo. And kung hindi ko man alam yung sagot, itry nating i-google and I'll try to explain it tayo, sa inyo in layman's term para mas madaling maintindihan. Ayun. So, yun. Ano yung horror page? Yung horror page natin, paki-check nyo, Horror and Deep Web Stories page. Sister page siya ng DWE. Ayun, all about horror story siya. Basta lahat ng nakalagay doon is all about stories. Ayun, kung gusto nyo matakot at mahilig kayong magbasa ng mga stories, please, paki-like nyo yung horror page natin. Kung di ako nagkakamali, magli-5,000 pa lang. Ang group natin, 38,000, and ang page natin is 35k likes. Kung sa bagay, bago pa lang kasi yung horror page. Wala pa yatang isang buwan. So, paki-like nyo guys, napakaganda ng mga stories doon. Ginagawa mismo na namin, hindi namin kinakopy sa iba. Kami mismo ang may gawa. Though, may kinakopy man kami, mga candy stories. Hindi kasi pwedeng i-Tagalog eh. English siya. English talaga siya para hindi masagwa. May mga candy stories kami doon pero English. So, ano yun? Sige. Question na guys. About mental disorders ang topic natin ngayon. So, ano yun? Tanong na. So, hi kay David, Jer Liberato, Vin Guanzeno, Red William Tor Martinez. Ayun. So, guys. Question na. Mental disorders. Ayan, Toto Mark, hello. Pwede ba sa bata ang bosay? No, yung pool party natin is 18 years old pataas. Ayaw kasi naming
maging cargo yung mga bata, yung mga underage. So, we try to avoid that. Mga 18 pataas lang po ang pwede. So, please, yung mga bata, pasensya na. Ilang taon na ako? 30 years old na po. How to get away with murder. Isa kong tip, how to get away with murder. Pag nakapatay ka, oh my God, pag nakapatay ka, di ba ibabaon mo siya sa lupa? So, ang gawin mo, maghukay ka ng talagang malalim. Doon may buon yung bangkay. And then, tabunan mo, let's say, mga 3 feet or kwan tabunan mo, tsaka mo ilagay yung patay na aso sa ibabaw niya. Para at least kung may amoy man o ano, kung ano yun, kung huhukayin man o ano, at least ang mahuhukay, it will be like false positive na kuan, na bangkay. Pero at least, yung patay na aso makikita doon. So, yun lang. Okay lang ang next debate sa group. Nasa kuan eh. Depende sa mga admins. Nasa mga admins na kasi eh. Though, ewan ko lang kung ano, masyado kasing busy ang mga admins eh. Karamihan sa kanila may mga work and 10% sa kanila may mga estudyante so nag-aaral pa lang. Eh, ewan ko, siguro enrollment, kaya kan ganun busy. Antisocial personality disorder. Sila yung mga taong kan, hindi sociable. Alam niyo kung yung mga, usually, mga serial killers, yung mga killers talaga is they have that personality. They don't socialize. Hindi sila empathetic, hindi sila nakakaramdam ng awa. Okay? And, yun, basta, hindi sila sociable. Teka lang guys, gusto nyo mag-sounds? I don't think so. Ipang ko muna sa kan. Wait guys. Teka, pabati iyan. Panay pabate. Multiple personality disorder. Okay, multiple personality disorder. Dati siyang katawagan, pero ang tawag ngayon sa multiple personality disorder is dissociative identity disorder. Yun na yung bagong katawagan niya. And, wait, puntahan natin yung kwan. Kasi naiyak ko na sa kwan eh. Naiyak ko na sa page. Ang about sa kwan. Wait. Ang multiple personality disorder is, meron kang split, it's either 2, 3, 4, kaya hanggang 100 na personality na meron ka. So, natitrigger siya, pag sa, wait guys ha, kasi there's something, Rodora X, no guys, hindi ko napapanood, pero yes, oo daw kasi may yun nga, may DID ang Rodora X. Bakit nasasabi niyong Bisaya ako? Hindi ako Bisaya eh. Ilocano ak. Dijay, Ilocano ak. Kung hanak nga Bisaya. Though makaawatak basit nga Bisaya. Ba't niyo nasasabing Bisaya ako, guys? Ang dami nagsasabing Bisaya ako. Tagatno ka manang, taga Pangasinan ka. Pasensya na guys ha. Gusto ko lang kasing I'm looking for yung dati kong mga post para mas madaling maintindihan. Baka oo nga, baka the way I speak. Paano? Kala ko Bisaya ka kasi sabi mo kasi kwan.
Ano ba ang kwan sa Bisaya, guys? Ano ang kwan sa Bisaya? Oh, guys, kindly wait muna, ha? Lawrence, Jerwin, Ranel, hi. Jules, Kanyada, hello. Kadalasang mental disorder ng psychopath is antisocial sila. Psychopath, usually they are the one who kills, and so antisocial sila. Usually depressed din yung mga taong yan eh. And paano ba? May survey din na usually ang mga may bipolar yata is they have antisocial disorder. Chris X. Hi, Chris X. Ayun, asa na ba? Kwan sa amin, parang kwan is parang, so parang pareho na din. What's happening with my laptop? Sorry guys ha. Ayun, sige, balik na tayo. Multiple personality disorder, guys, napaka-rare na sakit siya. Ayun, napaka-rare na sakit. Controversial siya. Actually, napaka-controversial ng sakit na yan kasi aside sa rare siya, ang hirap i-distinguish yung sakit na yan, whether it's true or parang umaarte lang yung tao. So, para malaman mo kung may DID, multiple personality disorder, ang bagong katawagan is DID, dissociative identity disorder. So, bago mo siya malaman kung totoo may DID ang kwan, usually umaabot ng taon yan eh. Napakatagal. Ang DID is sakit sa pag-iisip kung saan na dissociate o humihiwalay ka sa totoong sarili mo. Natitrigger yan sa pag may kung ikaw ay child abused o talagang may trauma ka nung kabataan and you want to forget that, doon nabubuo yung another character mo. So, yun. Same lang ba siya sa, ang ADHD, guys, ang ADHD is Attention Deficit Hyperactive Disorder, and sakit siya sa mga bata, guys, ha. Sakit sa bata ang ADHD. While ang multiple personality disorder is sakit na yun sa pag-iisip. Ang ADHD is sakit sa behavior. Attention deficit, when you say attention deficit, kulang sa attention span ang bata. And hyperactive disorder is hyperactive sila. So, magkaiba, guys, okay? Anong gamot sa COD? Ano ang COD? Ano ang COD, guys? Siya, mami, okay. So, ang multiple personality disorder is may alter ego ka. Gamot sa depressed. Guys, kung depressed ka, I think you need to magpa-check ka na lang sa psychologist. Kasi, ang gamot sa depression is hindi mo siya nabibili over the counter. Kailangan mo ng prescription. Usually, mga gamot sa mental disorder is kailangan ng prescription ng gamot. So, bago ka makabili, kailangan mo talaga magpa-check up. Yun na nga din eh. Yun din ang naisip ko sa COD, cash on delivery.
Project Venus, nope, I don't know. Nope, hindi normal ang split personality. No, it's not normal. There's something wrong with your brain and you need to check your, kailangan mo na magpa-check sa psychiatrist. No? Kasi pag may ganito, guys, pag may split personality ka, so, papasok sa'yo ang alter ego mo. So, yung alter ego mo ang gagalaw. And pag aalis na yung alter ego mo, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung anong nangyari. Pag pumasok ng alter ego mo, kung anong ginawa ng alter ego mo, kung sino siya, kung anong ginawa mo, nung within that day, wala kang maaalala. Wala. Ang bipolar naman is when you say bipolar, ayun parang ang hirap ding i-explain ang bipolar at saka kasi yung what do you call that? Yung minsan nagkakaiba ang meaning ng bipolar at saka yung borderline personality disorder. Pero ang bipolar, guys, is siya yung nag-alternate yung mood mo. Parang kunyari, ngayon, okay ka, masaya ka, happy ka, hyperactive ka. Then, then mamaya konti, depressed ka na. Napaka-low na ng mood mo. So, nag-alternate, yung cycle ng mood mo is mabilis. So, that's bipolar. May gamot ba ang split personality? Yes. Pero matagal ang paggamot. Napakatagal na paggamot. Pero alam ko, psychotherapy talaga ang gamot sa split personality. Pero guys, you don't need to worry about split personality kasi napaka-rare ng sakit na yan. Ang pinaka-common talaga sa Pilipinas na mental disorder, sa totoo lang guys is schizophrenia. Schizophrenia talaga ang napaka-common sa Pilipinas. I-compare mo sa depression. Actually, depression, hindi ganun kagrabe ang depression sa atin Pero more on talagang schizophrenia ang sakit ng mga Pilipino. So, ano po ba yung mabuting vitamins para sa pagpapataba? Alam mo, lahat naman ng vitamins is okay siya. Gumagana ka ng pagkain. Pero ang alam kong ano ba yung buclizine. Look for vitamins na may buclizine. Ayun, para gumana kang kumain. Basta vitamins na may buclizine. Try to check that. Paano kung isang person is may mental disorder can't be traced in just one look? Nope. Kasi ngayon, parang kunyari ngayon, I'm talking to you right now. Hindi nyo alam. May split personality ni pala ako. Or depressed na pala ako. Or may OCD pala ako. Baka yung kaninang nagsasabi ng COD, baka naman OCD ang sinasabi niya. It's obsessive compulsive disorder. Ang sinasabi niyang COD kanina, naakala natin is cash on delivery. Baka obsessive compulsive disorder yun. Ayun, minsan po may masamang ako, mabuting ako. Kung split personality, guys, hindi kayo aware na ang split personality, kung kanyari papasok yung alter ego mo, hindi kayo aware. Malalaman mo na lang yan pag nagising ka na sa sarili mo and alam mong, kunyari, iba na yung lugar mo, iba na yung araw, iba na yung oras. Minsan nagigising ka na lang, nasa ibang lugar ka na, and yet you don't know what happened. Yun ang split personality. So, okay, ano pa? Back to, ano pa guys? Minsan gutom ka lang pag ganun. So yun, ang very common talaga sa Pilipinas is schizophrenia guys Kung may nakikita kayong, alam nyo yung mga taong grasa na parang baliw, ang usual ang sakit nila is schizo. Panay white nga yung background ko.
I mean, this is cream pala. ADHD. At ayun nga, ADHD sa mga bata yan. Attention Deficit Hyperactive Disorder. When you say ADHD, andon na mismo. Yung meaning niya, yun na mismo yung sakit ng bata. Pag sinabi mong attention deficit, kumbaga sa school, kung kunyari sa school, no? Kung kunyari ang anak mo is wala pang 10 minutes, hindi na siya nakikinig sa teacher. Wala na yung utak niya. Kumbaga kulang siya sa atensyon. Hindi siya, kumbaga kung pinagsasabihan mo, hindi nakikinig sa'yo. I'm talking about toddlers or yung mga bata talaga ha, mga 7, 8 years old, 9 years old. Hyperactive disorder is hyperactive talaga sila. Talagang super hyper talaga sila. So, yun. So, ADHD, more on behavior talaga siya. Behavior talaga siya. So, mas mabuting patingin ka sa psychologist. And I think they give you medicine about that. And some, ang alam ko, kung kilala niyo si Michael Phelps. Michael Phelps, siya sa mga sikat na swimmer. Dati siyang nagsuffer siya sa ADHD. ADHD siya nung bata. So, ang ginawa yata nila is, inintroduce nila ang swimming sa kanya. So, pag hyperactive siya, sa swimming, doon nila kinukuha sa pag-swimming niya. And later on, na-cope niya yung pagiging ADHD niya. So, he's one of the best swimmer na ngayon sa buong universe. Ayun, si Michael Phelps. Yes, in short, walang focus. Though, nakaka-focus siya, pero konti lang, saglit lang. Normal ba yung kausap mo sarili mo na may boses, tsaka ayos lang ba? Yes naman, normal lang naman guys eh. Normal yan, kumbaga kung kunyari, you're having some problems na, kunyari, kailangan mong magdesisyon sa sarili mo. Kinakausap mong sarili mo doon, di ba? Parang kunyari, kailangan ko bang kailangan ko bang umuwi? Or pupunta ba ako sa barkada mo? Yung ganun pa lang na thinking mo, kinakausap mo na yung sarili mo doon. It's normal. Of course. Yes, si Michael Phelps. Dati siyang may ADHD. Nakakaaway mo yung sarili mo. Oo naman. Kung kunyari, may nagawa kang maling desisyon, inaaway mo lang talaga sarili mo. So, ayun guys. Patanong pa. Kung may hindi ako alam, kung may hindi ako masagot guys, i-google na lang natin, then I'll try to translate it. Pasensya na guys kasi may mga nagpi-PM sa akin, hindi tuloy ako makakonsentrate. Nagpi-PM sa akin yung mother ko. Konsensya mo yun. Okay, psychopath. Ganito, wait guys. Basahin ko na lang. I just want to explain yung difference ng psychopath at saka sociopath. There's a big difference, though psychopath and sociopath are one na pag-uugali ng mga killers. Ano po ba ang psychopath? Wait guys. J.B. Morris, ano po ba ang psychopath? Wait, let me PM my mom. Ako makakonsentrate. Ang daming nagpi-PM sa akin. So, psychopath is isang antisocial personality disorder, matalino at mostly mga edukado at may stable jobs. So, sila yung mga very meticulous and talagang pinaplano nilang mabuti yung pagpatay nila. Those are psychopath killers. At kahit, I think Ted Bundy, kung di ako nagkakamali, yung maitsurang killer. Magandang example siya ng psychopath killer.
very manipulative, at saka kaya nilang umarte na parang matino silang tao, mabiit silang tao. Though, sila yung mga taong antisocial, psychopath. As in, wala silang konsensya, wala silang nararamdamang empathy sa mga biktima nila. They don't fucking care. At they're very good in killing persons, and they're very good at getting away with it. At kahit nahuli na sila, magaling silang umarte. Ang sociopathic killer, magkaiba ang psychopath at saka sociopath killer. Ang sociopath killer naman is kabaliktaran ng psychopath killer. Sila yung mga nervyoso, at saka yung madaling magalit, at saka yung mga emosyonal. Usually, sila yung hindi nakapag-aral, and pumapatay sila dahil very emotional sila. Unlike sa psychopath, they just love killing. Ayun. Ano yan? So, psychopath ako, pero di ako nakakapatay, pero pumapatay ako sa isip. Ayun. Pa-shout out. Yes, Sue. So, yun guys, ang sociopath at psychopath guys Sociopath, kabaliktaran ng psychopath, nervyoso, madaling magalit at emotional. They are likely to be uneducated. So, mga hindi nakapag-aral yan. Ang sociopath, pag pumatay sila, pwede pa silang maawa sa mga biktima nila eh. Unlike sa psychopath, no, mga antisocial talaga sila. Paano po ba Phobia. Phobia is takot. Yung abnormal na takot. Though, phobia is fear. Ang pinagkaiba lang ng phobia sa takot, ang phobia is yung abnormal na takot mo. Unlike, for example, kumbaga, takot ka sa, let's say, takot ka sa tubig, hydrophobia. Tubig lang yan eh. So ba't ka matatakot? So, there's an abnormality in it. So, yun ang phobia. So, male inocencio. So, ano pa guys? It's normal na matakot ka. Pero yung matakot ka sa mga bagay na hindi naman nakakatakot. At saka yung increased, yung sobrang taas ng increased level mo ng fear mo, that's phobia. So, ano pa guys? Anong pa? Ganda ng salamin mo. Nagre-reflect ngayon yung laptop ko. Sape. Ano ba? Ang sape means, magkaiba po ba ang agony sa pain? Pain, agony. Oh, wait. Let me check. Ano ba ang... Buclizine. Buclizine is pampagana siya sa pagkain. Though ang Buclizine sa vitamins, you have to take that for at least 2 to 3 weeks bago mo makita yung effect. Parang doon ka pa lang parang magana na akong kumain, malakas na akong kumain. Hindi porke nag-take ka ngayon ng vitamins is may effect na. No, you have to wait for 4 weeks. Meds Cabania from London. Naniniwala po ba kayo sa alien? Medyo. Hi po ate, kasi bakit ang dami kong alam? Kasi ayan, andito si Google. Yung mga hindi ko alam, syempre chine-check ko na rin sa Google eh. Topic ngayon is mental disorder. Ayun guys, pasensya na rin na medyo hindi talaga ako makakonsentrate dahil ang daming nag-PM sa akin. Naniniwala, no, I don't believe in ghosts. Okay,
Ang agony, may nagtanong ng agony, ang agony is pareho, ang synonym siya sa pain. Though pain is more specific. Parang, kunyari, kung kinurot ka, that's pain. Pero yung pag-brinake ka ng girlfriend mo, pain din yon. O ano, pain din yon. So, it's suffering. That's agony. So, parang torture siya. Torment. Ano pa ba? Trauma. That's agony din. Mental suffering. Physical suffering. That's agony. So, you feel pain when you're in agony. So, yes, synonym sila. I don't know about kung pwede daw isumod si Satan. Naniniwala po ba kayo sa forever? Ewan ko, no comment. Ang sakit ka, break lang, fresh na fresh. Oh. Ganyan talaga, walang forever. So, ano pa guys? Tanong kayo. Teka ha, try nating mag-sounds. Wala atang forever si ate. Hindi naman, meron naman. Na-meet ko na yung ka-forever ko. Nope, hindi naka-on yung aircon. Nagtitipid ako sa kuryente. Kasi ganit, paano natitrigger ang psychopath? Siya ang psychopath, I think, is there's a chemical imbalance sa brain. Hindi balanse ang neurotransmitter mo, or there's something wrong in your yung sa chemical imbalance ng brain mo, which is that neurotransmitter. Yun ang alam kong parang etiology or history ng psychopath. Though, ang sociopath naman, na-explain ko na rin kanina, though ang sociopath is, ang history naman niya, nagiging sociopath ka kasi hindi maganda ang nakalakhan mo, hindi maganda ang environment mo, hindi maganda ang nakalakhan mo. Parang kunyari na child abuse ka nung bata ka. So parang may revenge feeling ka or galit ka sa mundo. That's what sociopath is. To psychopath, more on there's some problems sa neurotransmitter mo. Yun. Meron namang forever yung nangungutang sa'yo na nabaon na sa limot. Yun yung forever. Patanggal ng shades, hindi to shades. Salamin to. Kasi guys, ano yun, para mas madali ako makabasa. So, I'm using my salamin. More in... Sige, wait. Stairway to Heaven. Ano ang may cure? J.B. Morris? Hindi ko yata nabasa. Ano yung may cure po ba yun? Paano ka ba magkaka-love life? Manligaw ka, Trebs Castillo de Guzman. Ang cure naman ng depression, alam nyo ang maganda, kung may mga alam kayong there's something wrong with your brain or your behavior sa mga mahal nyo sa buhay, there's nothing wrong na pumunta kayo sa isang psychologist. Pumunta kayo sa isang psychologist and sila ang mag-i-interpret kung there's really something wrong sa sarili nyo or ine-exaggerate nyo lang. Pero depression kasi is wag kasi kayong exaggerated minsan. Wag kang magpakatanga tapos. Psychopath po yung tanong niya kanina. Okay, what's about psychopath, guys? Saan po nag-originate yung drug na Flakka? Sa Florida, I think.
Sa US siya, ang flaka is sa US, pero ang talagang proliferate na ang flaka is sa parteng Florida. Ayun. Ano yung tanong about sa psychopath? Ang crocodile, nag-originate siya sa yung crocodile na drugs, nag-originate siya sa Russia. Yung flaka naman is sa US, shabu sa Pilipinas. So, yun yung mga street drugs na mga mura sa bansang yun. Though, ang sa atin naman, sa Pilipinas naman is shabu ang cheap. Though, wala tayong flaka, wala tayong crocodile. Ganito kasi magkaiba ang exorcism sa mental disorder. Though, pwedeng, dahil yung mga spiritually hindi naniniwala sa exorcism, of course, they will rely na mental disorder yun. So, magkaibang exorcism at mental disorder, but, kumbaga sa doktor, ang pwede lang nilang sabihin is, no, may sakit yan sa pag-iisip, hindi yan sinapian. Ano pang, totoo mo po man na pag mahina ang katawan mo, kunwari sakitin ka, madalas kang makakita ng mga ghost o ano pang nilalang? I'm not sure. Hindi ako sigurado dyan. Though yung mga near-death experience, ang usual na alam ko na nakikita nila is, meron yung nakikita daw nila yung sarili nila mismo, na parang sila is entity nilang, tapos nakikita nila yung sarili nila, mga ganon. Pero about sa mga ghost, no, I don't know Paano po ba mag-live o video? Alam nyo guys, pwede naman kayong mag-live sa kwanyo sa mismong account nyo, sa FB account nyo, though dito sa page, kung sino lang ang editor o sino lang ang admin, kami lang ang pwedeng mag-live. So, how about hallucination, illusion, at saka delusions, guys? Alam nyo na ba ang pinagkaiba ng mga yon? Teka pa, lakasan ko lang konti yung sounds. Ayun, no, hindi pa ako nakakita ng ghost. Never in my life. So, I don't believe on ghost. Life after death, yes, naniniwala ako. Ano pong sakit ni Charlie sa The Perks of Being a Wallflower? Hindi ko pa napanood ang Perks of Being a Wallflower. Nope, hindi ko pa napanood. Pero kasi, when you say hallucination is, kunyari, sa isang empty na lugar, kunyari sa isang kwarto na walang laman, may makikita ka doon na may tao. May nakikita ka doon na, may upuan dyan. Kumbaga, may nakikita kang isang bagay na wala naman. So, that's hallucination. Pwede rin na, may naririnig ka kahit wala naman. May natitikman, may nalalasahan ka kahit wala ka namang kinain. So, that's hallucination. Ang illusion naman, magkaiba sila ng illusion na. When you say illusion naman, guys, for example, ang sinabi ko, diba, sa hallucination is sa isang kwarto na walang laman, may nakikita ka, may nararamdaman ka, may nalalasahan ka. Though ang illusion, for example, may upuan dyan, pero ang tingin mo sa upuan is ahas, halaman, ano pa ba, mesa. So, iba ang tingin mo sa isang bagay, that's illusion. May stimuli, pero ibang stimuli ang nakikita mo. Di na tuloy ako marunong daming bumibili. Ano? Sixth sense. Paano ba? Kasi guys, actually, hindi lang sixth sense ang, we have our 5 normal senses, diba? So, sixth sense is extrasensory perception. So, yun. And, ang delusion naman, guys, so, ayun, explain ko na hallucination, illusion. Ang delusion naman, guys, is false belief. False belief, guys.
maling paniniwala. So, that's delusion. Parang kunyari, ako si Superman, ako si Batman, Diyos ako. Ano pa ba? May mga tao papatay sa akin. May mga demonyo may mga demonyong gustong, that's delusion. Anxiety is more on like parang depression. Wait, let me check it. Yun, basta more on depression siya. Ayun, anxiety is the feeling of yung nag-aalala ka, naninervyos ka sa isang bagay na parang mangyayari. So yun. Nakasyabu yun pag ganon. Ano po ang dahilan pag nagkakaroon ng sleep paralysis? Yun din ang alam ko eh, yung sobrang pagod. Teka guys, ikwan ko lang muna itong sounds. Uy, what's that? Paano po ba malaman kung may psychopath? Ano yung warning? Alam mo, yun ang nakakatakot sa psychopath eh. Kumbaga, pwedeng ang friend mo, ang friend mo is psychopath na siya, though hindi ka aware. Napakagaling nilang umarte. I think Ted Bundy was one of them. Kumbaga, kasi matalino ang mga psychopath, guys. Napakatalino ng mga psychopath. Kaya nilang makihalubilo. They were very sociable. Sila yung mga taong hinahangaan. Sila yung mga taong palakaibigan. Though, hindi mo alam, psychopath na pala siya. What's the song? Hindi ko pa nasubukan mag-astral projection, guys. So, I can't say anything about that. Ayun. Dexter series. Kwan siya. Ano na nga bang sakit ni Dexter? Ano yung tanong mo, Mark Deeper? Yes. Psychopath si Dexter. Psychopath siya. Kasi kwan kumbaga, yes, hindi ko gaanong nasubaybayan yung Dexter series, pero psychopath siya. Ba't mo nasabi Dexter Gascon? Tumigil ka. Yung mga barkada ko. Kasi guys, pag sinabi mong psychopath, kuwan sila wala silang konsensya, hindi sila nakakaramdam ng awa. So yung aarte na sila na parang ba naaawa, baka kawawa naman yan, ganito, ganyan. It's all a lie. Umaarte lang sila. Robin Toribio. Oy, help me with this one. Psychology student ka pa lang. Ano yung magkaiba? Ano yung magkaiba, Robin? Ano yung magkaiba, Robin Toribio? Ang mga ISIS ba is psychopath? No, I don't think so. Ang ISIS kasi is they kill for their
For their belief eh. Albert Einstein? Kilala niyo po ba si Einstein? Is that Albert Einstein? Yung mga ISIS guys, mga psychopath sila. No, I don't think so. Though they can be like, ano bang mas magandang term? Assassin? I think, ISIS can be assassins. Kasi ang assassins is, no, I don't think so. Kasi usually ang mga assassin is, binabayaran sila eh. Though, meron kasi silang pansariling ideolohiya na pareho sa ISIS. Totoo po ba ang Red Room? Oo. May cure po ba ang therapy para mawala ang pagiging psychopath? Para mawala you need alam mo, kailangan kasi ng medicine sa psychopath. Kasi more on, yun nga, imbalance sa brain chemicals mo yan. Nakakatakot. Dami nyo pong alam, parang may alien sa brain. Reptilian po kayo, ate. Hindi naman. Asan na si Robin? Kasi sabi niya, may mali daw akong na-i-explain. I think that's Robin yung psychology student daw siya. Hindi naman na siya hinihintay ko. May sibling say na palagi daw ako nagsisleep talk, yung as in every ako nagsisleep talk, nagsisleep talk ang tao. Baka pagod ka? Usually pag nagsisleepwalk ka or nagsisleep talk ka, it's either pagod ka or there's medyo mataas daw anxiety level mo. I don't think so kung totoo yun. Anong meron sa Red Room? Parang torture room siya. Parang, basta to make it story short, ang Red Room, kunyari, nanonood ka sa Red Room, torture, parang torture live video siya. Parang ngayon. So, kung gusto mong ma-torture yung biktima, na, ayan, pinapanood mo, you have to type something like, gusto kong balan mo siya ng buhay, tanggalin mo yung mga ngipin nila. Though, kailangan mong magbayad. Every command na itatype mo, you have to pay it. Kailangan mo magbayad. Pagpasok mo pa lang sa Red Room, dapat magbabayad ka din. So, mahal. At piling-pili lang ang nakakapanood sa Red Room. So, yun. Red Room is all about torture. Watch Hostel, yun ang Red Room. Yes. Actually, mga may kaya ang nakakapanood ng Red Rooms. Kasi talagang binabayaran mo siya. Yun, stress, pagod, yes. Kaya ka parang nagsisleep talk or nagsisleepwalk. Alam mo, may friend ako na nagsisleepwalk siya. Though, hindi siya parang sleepwalk. Nung estudyante pa lang kami, so nasa parang boarding house kami, magkasama kami doon eh. Nasabi niya sa akin na nagsisleepwalk daw siya. So, sabi ko, di okay lang. Pero meron yung one time na nagising ako ng madaling araw. Taka ako, bakit may tumutulo sa mukha ko? Doon ako nagising. Tapos, pagtingin ko doon sa tumutulo na yun, uniform ko, nabasa, tumutulo sa mukha ko. Tapos pagtingin ko sa kanya, andun siya mismo doon sa kwarto namin, naglalaba. May planggana, as in naglalaba. Tapos ako tinanong ko siya. Kunyari, sinabi ko, hey, oy, Lambert, ba't gising ka pa? Sabi kong ganun. Alam mo
Alam mo, that was the most scariest thing. Kasi pag nagsisleepwalk ka, guys, pag nagsisleepwalk ka, mulat yung mata mo. Mulat yung mata mo, poker face ka, as in parang wala kang emotion. Mulat yung mata niya, nakatingin lang siya sa akin habang naglalaba. Grabe, ala ko parang, alam mo yung parang may sape. So, yun. Yan na lang, naikwento ko lang yung friend ko na yun. Hindi legal ang Red Room. No, hindi legal. Hindi siya, illegal siya. Yun nga ang kwan eh. Kaya nga nasa deep web, guys. When you talk about deep web, karamihan dyan is mga illegal. Kaya nga nilalagay sa deep web para hindi makita kaagad. Yung kapatid ko po nagsisleep talking at sumasagot ng eksakto pag tinanong. Sana tinanong mo kung ano ang number ng loto, kung ano yung mga number ng loto na pwedeng manalo, di ba? Yung mga biktima ng Red Room, I don't know if it's true, pero ang mga kinukuha daw nila is yung mga, alam mo yung mga homeless, yung mga wala nang naghahanap sa kanila. Yun ang mga kinukuha nilang biktima. Para at least, kaya nga hindi sila madaling ma-detect, hindi sila madaling mahuli. Kasi ang mga kinukuha nilang biktima is mga homeless, yung mga wala nang pwedeng maghanap sa kanila in case man na sila ay mawala o mamatay. Ayun. At kung gusto mong makakita ng Red Room, hindi ganon kadali. Hindi ganon kadali. May na-up kami na video na invitation for Red Room. Tapos parang 300 lang ang tinatanggap nila. Pero kailangan mong magbayad. First come, first serve. 300 person. First come, first serve. And magbabayad ka. So, yun. Naglalag ba? Guys, naglalag ba? Pa-check nga, naglalag ba? Naglalag ba yung video ko? Pasagot nga, and then I'll stop it. Oo, kailangan mo magbayad ng Bitcoin. Oo, hindi naman pala naglalag eh. Oo, yes, homeless, yung mga taong grasa, yung mga mga pulube. Yun ang mga usually na biktima nila. Okay, thank you. May nagsabi kasing naglalag siya. So, ayun, question ulit, guys. Ayan, question na, guys. Tanong na. Asan ba tayo kanina? Turtlenet lang talaga. Oo. Yun nga yung problema sa sa group. Kasi dapat sa group talaga ako magla-live. Ang kaso, pagdating sa group, ewan ko, I think yung connection ko ang problema. So, yun. Dito na ako sa page. Ang problema kasi, pag sa page, mas marami ang viewers, mas marami ang comment, hindi ko napapasadahan lahat. Kaya yon, kaya parang kanina, may mga nagtatanong na hindi ko maintindihan. Yun pala, yung ibang questions nila is, hindi ko na nabasa. Newbie here, what is your name? My name is Mami Yang. Ayun, kung may ako, FB account ako, Mami Yang Rock, pa-check na lang. Then, i-confirm ko, don't worry, i-confirm ko yung mga friend request nyo. Though, hindi ko siya yung main account, dami ko lang siya. Kasi yung main account ko, punong-puno na. Totoo ba yung wing for na balbal? Ano yun, Roman Laurio? Hindi ko na-gets. Wing for na mga balbal? Bakit hindi binablock ng mga authorities ang deep web if puro illegal stuff ang andon? Nope, guys. Ganito. Ang mga FBI, they tried their best na i-close ang mga sites sa deep web. Though, marami na sila mga na-i-close na site like, ano ba? Let's say, Silk Road. Ano pa ba ang mga kwan nila? Yung revenge site. I forgot the name of that site. Tapos yung mga ibang drug markets, marami na silang na-i-close na site. Ang kaso kasi, kahit na-i-close na nila yan, yung mga admins doon, they will make another onion site, panibago na naman na links, panibago na naman na kwan. Hindi ganun kadali.
Yun ang kainaman ng deep web. Kung ikaw, if you're into illegal stuff, talagang madali ka lang gumawa ng site sa deep web. Kahit kino-close ng FBI, still, ano ngayon kung i-close, o di gagawa ko ulit ng panibago. So, ang mahirap. Hanggat maaari, ang alam ko, ang latest yata, yung isang gumawa, yung isang creator ng Tor, kasi marami din yata sila, yung isang creator ng Tor, tinatry nilang, ewan ko, parang gusto nilang huliin o ano. Kasi nga, dumadami na ang mga dark market ngayon sa deep web. So, they can't, hindi nila kayang i-manipulate lahat. So, yun. Meron pa ba about dun sa Black Loto na book? Yes, pero wala akong gaanong alam about sa mga PDF files sa deep web. Facebook site pala sa deep web. Ano na nga ba yung Facebook site sa... Alam mo, pag gumamit ka ng Tor browser, I'm using Tor browser whenever I browse Surface, sa Surface web, gumagamit pa rin ako ng Tor browser dati. Kasi nga, you can surf anonymously. Hindi ganun kadaling ma-detect if you're using Tor. Sino-sino yung mga nakakapasok sa site ng deep web? What do you mean, Dana Al-Safadi, na sino-sino yung mga nakakapasok ng site ng deep web? Kasi ako, nakakapasok naman ako. Tor book FB sa deep web. Oh, I don't know that. Yes, ganito guys ha. Daniel Angeles, I'm just curious if o-order ka doon ng something, paano nila madi-deliver yun, di ba? Mag-i-input ka ng info mo doon, delikado doon. Yes, delikado talaga. Kaya depende sa site na mo. Ang isang ang alam ko, yung Silk Road, may mga vendor sila, yun ang tawag vendor. Sila yung mga nagdi-deliver ng package mo, para o-order ka, yun ang magbibigay ng package mo. Though, ayun nga, mag-ingat tayo. Though, ang Pilipinas, hindi sila hindi available ang dark market sa Pilipinas dahil wala nga tayong vendors. Pero karamihan dyan, hindi lang dark markets, pati mga hard hitman na sites, pati yung mga, paano ba, yung faking your passport or any documents. Ang daming scam sa deep web. So, I'm telling you, forget about na makipag-negotiate doon. Ang daming scam. Napakaraming scam sa deep web. So, daw magandang, sige, mag-browse ka lang, tumingin ka lang ng mga site, wala namang problema. Pero, pag yung makikipag-negotiate ka, I'm telling you guys, huwag na. Bili ka na lang ng citizen para makatulog ka, oo. Ayun, so ano na? Ano na ba yung topic? About Bitcoin. I mean Bitcoin. Tignan mo, about mental disorder. Ayun, tanong na lang kayo guys. Guys, may special browser ka kasi na nagagamitin para ma-dive mang deep web. Pa-check mo dun sa tutorials natin kasi may video tutorials tayo para turuan ka kung paano mag-dive sa deep web. Pa-check mo na lang. Oo. Pwede naman 'di ba na gumamit ng Tor para makapasok sa deep web? Yes. Bitcoin is digital currency. Ito yung pera sa digital. Basta digital currency. At ang alam ko, may country na yata, Australia, I think. They're using Bitcoin na. Parang legal na sa kanila ang paggamit ng Bitcoin. Hindi ko sure if that's Australia, pero mayroong isang country na legal na sa kanila ang paggamit ng Bitcoin. So, yun. Yes, Tor browser. I'm using Tor browser para mag-dive ng deep web. Kasi guys ang Orbot at Orfox is sila sa Android. Parang sa akin, yung I'm using iOS, hindi pwede sa akin ang Orbot tsaka Orfox. So, I'm using Tor browser. Yun ang ginagamit ko.
sa iOS. I'm using Tor browser. Ang alam ko, depende sa inflation rate. Ang isang Bitcoin, ang alam ko noon, yung huling tingin ko is 21, ang isang Bitcoin is 21,000. Depende guys sa isang araw, nagpapalit-palit ang rate ng Bitcoin. So, depende sa inflation rate. Parang kunyari ngayon, 20,000 ang rate ng 1 BTC sa peso. Pwedeng kinabukasan, magiging 19,000 na yan. And then sa susunod na araw, magiging 22,000 yan. Depende yan sa inflation rate, guys. So, don't base sa, sinabi kong 20,000 ngayon. Nope, don't base. It's either, tumingin ka na lang i-google mo na lang sa, kunyari, ngayong araw na to, kung ilan ang rate ng isang Bitcoin sa peso. Depende yan sa inflation rate. Ang daling magpalit ng Bitcoin sa peso. Ayun. I'm not sure about sa FBI files. No, hindi ako sigurado dyan. Tama, pang Android lang yon. Yes, yung Orbot tsaka Orfox. So, meaning parang form of is stock exchange, chuchu ito. Yung alin, yung about Bitcoin. Nope. Deep web, pwede po bang sabihin na illegal? Kaya mo lang nasasabi na illegal ang deep web is because maraming illegal sites doon. Though hindi lahat ng sites sa deep web is illegal. Nope, hindi. May mga simpleng blogs, merong mga parang internal exchange, ano pa ba? Ang daming mga forums, 4chans, though hindi naman sila illegal. Doon lang, andun nga lang sa deep web. At marami ring mga legal markets na inilalagay nila sa deep web. Meron na rin sa surface web. Though, okay naman sila. Nope, hindi ko pa nababalitaan yung parang style na pyramiding ginagamit yung Bitcoin. Nope. Kasi guys, pag ginamit mo ang Bitcoin, kung siya hindi mo, untraceable kasi. Untraceable once na ginamit mo ang Bitcoin. So, if you use Bitcoin, make sure na yung paggagamitan mo is kakilala mo or alam mo, at least may alam ka about that person when you're using Bitcoin. Kung nakikipag-negotiate ka about Bitcoin. Kasi, hindi siya natitrace. Yun lang yun. Candies, tulad ng yes, Intel Exchange, yes. Kumbaga, more on kan lang sila eh. Ang Intel Exchange kasi, hindi siya market. Parang blogging lang siya na site. Why, what's wrong with Candy, ha? Yes, untraceable kasi, kunyari, nagbayad ka ng Bitcoin. Hindi mo na siya matitrace kung saan napupunta. Ayun. Ano pa? Tanong. Nawala na tayo sa mental disorder, guys. Napunta na tayo sa deep web. Though, deep web nga naman tong page natin. Ano yan? I see. So, kung parang gusto mo na kunin yung Bitcoins mo, let's say, for example, you're going to invest a month, paano yun? Or talagang Bitcoins is used lang talaga for buy and selling goods, services. Yes. Parang more on, yes. You're using that more on buy and selling goods lang talaga. Kasi hindi pa kilala. Guys, ang Bitcoin, hindi pa siya ganun kakilala. 4chan and 8chan, guys, is forum. Forum lang siya. So, yun. Ang Hansa Market, hindi ko rin sigurado eh. Hindi ko rin sigurado kung nagkukuhan sila sa Pilipinas. I'm really not that sure. Oh, yes. May BF na ako. Hindi. Ganito, guys. Yung content ng 8chans, hindi lahat killings. No. Maraming 8chans na depende sa forum nila. May 8chan na about sa killings. Ayan, may 8chans na about about gay, about candy, about porn, about animal abuse, about animal mga iba't ibang fetishes. So hindi about killings lang ang 8chan.
23,000 per 1 BTC ang currency, yes, pwede sa ngayong araw na to. Depende yan sa inflation rate. Kasi pwedeng mamaya, magiging 22,000 na yan. Then kinabukasan, magiging 25,000 yan. So, depende sa inflation rate. So, ano pa? Tanong pa. Yes, ang Bitcoin kasi walang access ang government dyan. That's true. So, untraceable talaga. Yes, may gore sa 8chan. So, yung mga ibang photos na sinishare namin dito, yung mga creepy photos, ang pinagkukuhanan namin is sa mga forum sa deep web. Doon namin kinukuha. Sa ClearNet nga lang, marami ng gore eh. So, bakit ka pa pupunta sa deep web? Ilang ganun. So, ano pa guys? Tanong pa. Guys, tanong na. About, kuan? Saglit lang guys. Ayan. Yes. Kailangan mo ng account sa kung gusto mong, yes, you need the account. Hindi lang yata PayPal eh. Marami pa. Hindi ko pa kasi na-try magkuha ng Bitcoin. So, yon. Info lang ang alam ko. Blank room soup. So, ano yung about sa blank room soup? Just like this. How to dive deep web. Meron na tayong video tutorial. Yung blank room soup naman is, basang alam kong talagang pinaka-churi niyan is nakidnap sila, then ginutom yung lalaki. Tapos, ipinakain sa kanya yung kinakain niya is yung katawan ng wifey niya. So, yun yung blank room soup. Na alam ko, na churi about that. Or both at or for, paano po mangyayari after having Bitcoin? Ano po mangyayari after having Bitcoin? Pwede mo na siyang pang-transact. Ayun, pwede mo na siyang pang-transact. Kung may plano kang makipag-transact sa deep web, i-use Bitcoin. At alam mo ba kung saan ang onion market? Kung yung links, guys, pa-check mo na lang sa may pin post kami. Though wala akong nakasave ng mga onion links, guys. Nasabi ko na sa mga previous na live stream ko, I don't dive in anymore. Matagal na akong hindi nagda-dive. Kaya kung yung mga updates about onion, about deep web, nakakuan na lang ako nakabase na lang ako sa mga sinishare ni Jeff Van, yung diver natin. So, yun. May nag-open po yung sa Alliance something. Ano yung Alliance something na yan? Yes! Wait. Nagulat naman ako sa kan na yun. Yes. There's nothing wrong naman when you play game and then nakaka-earn ka, nakaka-mine ka ng Satoshi. That's okay. Though, ang Satoshi is kumbaga parang cents lang siya, ha? Hanggang saang level po ba ang natural user ng deep web tulad ko, newbie here? May nabasa po hanggang level 7 or 8 level ng deep web. I'm really not that sure about that, guys, ha. Kasi ako, kuwan lang din ako Hindi pa ganun kalalim ang nasisisid ko. So, more on kung ano lang yung mga na-ipoprovide na links sa akin. Na sure kung safe naman na links. Yun lang ang ino-open ko. So, I'm really not that good diver.
persona, may article ba tungkol sa persona? Anong persona? Hernandez Algiani. Ang ganda naman ni admin. Thank you. Ano guys? May kwan pa ako. Ano ba? May 10 minutes pa ako. So, tanong na. Mental disorder. I know it needs quantum computers. Guys, kung about sa quantum computers naman, ang alam ko, hindi pa siya possible ngayon. Maybe later years pwede pa, pero as of right now, I don't think so. ISIS Red Room is different from Dark Red Room. I'm really not that sure kung anong pinagkaiba nila, pero still about more on when you say Red Room, torture room lang siya eh. More on tortures lang. So yun, siguro ang ISIS Red Room is ang nagto-torture, mga torturer is ISIS. Well, Dark Red Room is about anyone who can torture. Yun ang alam kong Dark Red Room. Ano ba, nagbabayad po ba sa kanila para sa Black Room Soup? Ano yan? Ayun, biglang nawala. Nagulat naman ako. Ano po ba ang worst na pwedeng mangyari sa'yo sa deep web? Ang alam ko lang na pinaka-worst na pwedeng mangyari sa'yo is pwedeng makuha nila yung account mo doon or may mapintot kang malware or virus na pwedeng makasira sa computer mo or pwede rin makuha yung account mo. Though, kasi, ang problema kasi, pag na-hack nila ang account mo, syempre, lahat makakalkal nila. At kung may mga people accounts ka or any accounts na pwede nilang gagamitin talaga nila yan. At pwede ka rin nilang, kunyari, may mga photos ka na something private. Pwede nilang panakot sa iyo yun, o pwede nilang pang-blackmail na, o kung ayaw mong maikalat ito sa internet, o kunyari, kung may scandal ka or video kang nakasave, pwede nilang panakot yan na bayaran mo kami kung ayaw mo, something like that sa deep web. So, pero more on, hindi naman siya ganun kakwan eh. Ang quantum computer, meron na ang CIA at Vatican. Guys, pwedeng tsuri yan na, but I'm telling you, hindi. Pwede pa later on years, pero I don't think so kung may quantum computers na tayo dito. Don't believe on sa mga, ang daming mga naglalabas ang tsuri ngayon, guys. So, nakapasok ka na po ba ng dark web? Yes, pero, yes. Totoo po ba na may nahuhuli ang FBI na deep web users? Yes. Especially yung mga nakikipag-negotiate, mas lalo sa mga drug markets, nahuhuli talaga nila yan. May access ba kaya ang government natin dyan tulad ng America like FBI? Yes. Kasi may isang theory ulit about sa deep web na government lang din daw ang nagpapatakbo dyan. So, I'm really not that sure din, ha? Teka, Maroon 5 na nga lang. So, ano guys, 5 minutes more. Tanong pa. Tanong guys. Rakista yung admin. Kaya nga papatugtog ko sana, kaya lang baka hindi tayo magkaintindihan, so ka na lang. Maroon 5 na lang. Ano po ba ang Silk Road? Drug market lang, drug market siya. Illegal drug markets. Hindi lang drugs ang nabebenta pala doon, pati mga books, even PDF books. Binebenta din nila doon. Hindi naman siya ginagawa para sa ganyan. Ano po ba ang Agora? Agora is market. Agora is market.
Wala namang safe sa deep web. Ano guys? Tanong. Sandali. Kan ko lang tong sounds. Tagal naman yan. Guys, i-remind ko lang ha, may pool party tayo sa 28. Yung mga gustong sumali, i-click nyo lang yung, kung a-attend kayo, punta kayo sa event natin, i-click nyo yung event. Yes, may possibility na may alien. Oo, sa laki ng universe natin. Enter Sadman naman po. Nalaman po ba kung sino talaga si Jack the Ripper through his DNA? Ang alam ko, hindi pa rin nalalaman si Jack the Ripper eh. Hindi pa alam yung kanya, kung sino talaga siya. Ate, may brutal na site ba sa brutal? May brutal site ba? Hindi ko alam yan. Yung Agora, yes. May tindang guns and drugs. Kung yung site ng Agora is, yes, bentahan talaga siya ng guns and drugs. Though kung legit ba, I'm really not that sure because I keep on telling you guys, ang dark markets, even yung hard hitman sites, even yung mga gumagawa ng mga fake documents, fake passports, karamihan dyan mga scam. Scam lang siya. Mas lalo yung Besa Mafia. Tama ba? Besa Mafia? Na pag-alaman na scam lang siya, isa siya sa pinakasikat na hard a killer. Ayun, Besa Mafia guys. Kasi, isa siya sa mga pinakasikat na hire a hitman na site, and napag-alaman na scam lang siya. Ang dami na niyang nagoyo. Napakarami na. May Agora Market sa Antip. Kasi ang Agora, when you say Agora Market, yan yun. Yun ang meaning ng Agora Market. So, ano yun guys? Tanong pa. Tanong guys. Yes, yung Sad Satan, game siya na galing sa Deep Web. Na-i-install mo, may nilagay kami na link para ma-install mo yung Sad Satan. Check mo na lang sa page natin. Hindi, meron siyang clear version. Paki-check na lang, may clear version ng Sad Satan. May clean version yung ng Sad Satan. Inap na ni Admin Jeff Van. Paki-check sa page, meron tayo. Sa Real Pirate History. Oy, speaking pala of Real Pirate History, Void McAllister, I'm going to make a video blog about pirate history. I'm going to make a video blog about that, so kindly wait. I don't want to explain everything. I don't want to explain everything about pirate history because it will going to spoil my video blog. Pero yes, kung avid viewer ka ng One Piece, ang karamihan na ginamit ni Oda Sensei sa One Piece is mga totoong pangalan din. Mga totoong pangalan din ng pirates. Ayun. So yun, tanong pa. Ayun, gaya na lang yung mga inap ni Immortal J, gaya na lang ni Goldie Roger, ni Captain D. Teach. Sino pa ba? Pati si Edward Newgate, and then si Bartholomew, I think. Yes, mga totoong tao sila. So, I'm going to make a video blog about that. So, wait nyo na lang guys. Guys even though may alam ako about Vatican, I don't want to say anything against them. Dahil pwedeng mabash o makwan ang page natin. I want to avoid that. So, I'm so sorry though.
may mga, ayun nga, about scandal ng Vatican. I don't want to see anything na against sa isang religion. So, pasensya na guys. Anything about Vatican Archives? Ang masasabi ko lang sa Vatican Archives is, alam nyo naman na limited lang ang access. I mean, hindi tayo pwedeng pumasok dyan. Ang mga nakaka-access lang ng Vatican is yung mga pare. Though, kahit sabihin mong pare, hindi lahat nakaka-access. At yung mga nasa loob na doon sa Vatican Archives is, oh guys, I only have 5 minutes to end my video. Mismong live stream nang nagsabi. So, ang mga nakalagay doon is yung mga books ng mga artists natin, yung mga artists at lahat ng mga andon sa Vatican Archives, and lahat ng mga andoon na mga documents, pamphlets, books, priceless. Yes, priceless lahat. So, kung sa akin din, mainam din na close siya sa public, kasi pag once na inopen yan sa public, sisirain lang natin ang mga books na naka-preserve doon. Kaya yan i-close sa public para ma-preserve yung mga books na yon. Bababuyin lang natin guys pag inopen siya sa public. So for me, okay lang na i-close ng Vatican yung archives nila. For me kasi kailangang i-preserve yung mga yun I only have 4 minutes guys. Si Nami at Robin, merong dalawang pirate, may dalawang sumikat na pirate na mga babae. Though, hindi ko lang, kailangan ko munang i-search. Pwedeng doon i-base ni Oda Sensei, though, may dalawang sikat na babaeng pirate. Let's see, ayokong i-spoil yung video vlog ko. Si Goldie Roger, si Zoro, si Blackbeard, totoo, yes. Pati si Edward. Basta. So, ano yan? Tanong na, guys. Only have 3 minutes left and that's it. So, ano pa? Bago ako mag-close, guys, gusto ko lang i-remind ulit yung pool party natin. Yung mga gustong sumali. Guys, may mga prizes, t-shirt ng DWE. Tapos meron na rin tayong Twitter. Meron na rin tayong YouTube, guys. Deep Web Elites PH. Paki-check nyo. Ano pa ba? Malapit na rin ang anniversary natin sa group. Ayun. Kasi mas late na ginawa itong page So, iba ang anniversary ng page natin. Mas naunang nagawa yung group. Yung horror page natin, guys, gusto ko lang i-remind ulit. Yung horror page natin, magkakaroon tayo ng live stream doon. So, paki-like nyo yung horror page natin. Magkakaroon tayo ng live stream doon all about dream interpretation. May magaling tayong editor na nag-i-interpret ng dreams. So, paki-like ng horror page natin. Horror and deep web page. Deep web stories page. May nakakapasok. Ano pa? Yung group, guys, i-check nyo, Deep Web Elites DWE, mag-send request lang kayo. Send request. Hindi kami nangahatak, guys, Send request kayo at mga admins na magko-confirm doon. Kao po ba? Sino yung Val Del Rosario? Guys, 2 minutes left. So, ano yun? Ano pa? Pasensya na, guys, medyo wala ako sa sarili ngayon. Pagod na ako, inaantok na rin ako. Kasi, alauna na ng madaling araw dito, guys. So, pasensya na kung medyo boring ang live stream ko ngayon. I'm very sorry, guys. Medyo boring ang live stream ko talaga ngayon. I'll make it up, promise. Babawi ako sa video vlog na gagawin ko. Ayun. So, ano pa ba? Admin, ayun, ako si Mami Yang Rock. Yung mga gustong sumali, yung mga gustong mag-friend request sa akin, i-check nyo na lang Mami Yang Rock. Admin ako dito sa page. Admin din ako sa horror page natin, pero regular member lang ako sa group. Ayokong maging admin sa group kasi mga pasaway ang mga members. Ayun. So, thank you guys.
Thank you. I only have 55, 54, 53 seconds left. Thank you guys. I'm so sorry kung medyo boring ang page, ang live stream ko ngayon. Pagod ako. Madaling araw na. Ano pa ba? Katatapos ko lang sa work. Bali, babawi ako. Next time, babawi ako. Thank you, thank you, thank you. Ano yon? Ikaw po ba yung ating kung nawawala? Ayun, pasensya na guys. Basta bawi ako sa video vlog. Thanks guys. Love you. Love you.